Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating update sa lagay ng panahon ngayon at sa mga susunod na araw. Huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Pabuk na dating tinawag na Romina sa layong 370 kilometers kanluran ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Palayo na ito sa ating kalupaan at wala na tayong inaasahang direktang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, ayon sa latest satellite images ng Pag-asa, may makakapal na kaulapan sa silangang bahagi ng bansa. Partikular ito sa Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas kung saan patuloy na nararanasan ang epekto ng shear line o ang salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan na inaasahan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, buong Mimaropa at ilang lugar sa Western Visayas, partikular sa mga lalawigan ng Aklan at Capiz. Samantala, sa ilang bahagi ng Luzon, patuloy ang epekto ng northeast monsoon o malamig na hanging amihan. Dahil dito, asahan natin ang mga kaulapan at pag-ambon na dala ng weather system na ito, lalo na sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa mga lugar na ito, Cagayan Valley, Cordillera, Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, patuloy ang epekto ng northeast monsoon. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon. Bagamat hindi ito malakas, makakaapekto ito sa visibility at maaaring magdulot ng bahagyang lamig sa mga nasabing lugar. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, asahan ang maaliwalas na panahon o generally fair weather conditions ang maaasahan. Ngunit maghanda pa rin sa posibilidad ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. At narito ang magiging lagay ng ating panahon ngayon para sa bahagi ng Luzon. Magpapatuloy ang mga pag-ulan na dulot ng shear line sa ilang bahagi ng Southern Luzon, partikular sa mga rehiyon ng Calabarzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa. Kaya't sa mga lugar na ito, lalo na sa Quezon Province at Bicol Region, maghanda sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, patuloy ang pag-iral ng malakas na northeast monsoon o hanging amihan. Kaya maulap na kalangitan ang ating inaasahan sa ngayon. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito ay light rains o pag-ambon lamang, lalo na sa area ng Ilocos Region. Sa mga lugar naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, dahil sa epekto ng shear line, asahan ang mga pag-ulan sa Kalayaan Islands, ilang bahagi ng Western Visayas, gayon din sa Eastern Visayas, partikular sa Samar Island, Leyte Island at Biliran. Patuloy ang mga pag-ulan na dulot ng shear line at maaaring maranasan ang mas malalakas na pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Para sa nalalabing bahagi ng Palawan, malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao, mula ngayong araw, asahan ang posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms. Gayunpaman, panandalian lamang ang mga pag-ulan na ito, kaya't inaasahan natin na simula ngayong umaga hanggang tanghali, magiging maaliwalas muli ang ating panahon. Ayon sa Pag-asa, aasahan ang mga heavy to intense rains na dulot ng shear line. Ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Moderate to heavy rains naman ang inaasahan sa mga lugar kabilang ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Aklan at Capiz. Samantala, heavy to intense rains ang mararanasan sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Dahil dito, pinapaalalahanan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maghanda laban sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ito ang mga lugar na pinakaapektado ng pag-ulan dulot ng shear line. Ang nasabing weather conditions ay inaasahan simula ngayon hanggang mamayang hapon
hanggang hapon ng Miyerkules, inaasahang magpapatuloy ang mga heavy to intense rains na dulot ng shear line. Mapapansin din ang bahagyang pagtaas ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Ang dahilan ng northward shift na ito ay ang pagtaas ng axis ng nasabing weather system. Inaasahan pa rin ang mga heavy to intense rains sa ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang ang mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes at Camarines Norte. Lalakas din ang mga pag-ulan sa Quezon at heavy to intense rains ang inaasahan sa lalawigan ng Aurora. Samantala, moderate to heavy rains ang mararanasan sa mga lugar kabilang ang Isabela, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon hanggang hapon ng Huwebes, magpapatuloy ang pag-angat ng shear line. Ang mga pag-ulan na dulot nito ay inaasahang mararanasan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, partikular sa northern portion nito. Inaasahan ang heavy to intense rains sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Moderate to heavy rains naman ang mararanasan sa mga sumusunod na lugar. Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Romblon, Masbate, Northern Samar. Sa mga nabanggit na lugar, maghanda sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng shear line ay magpapatuloy sa loob ng susunod na 3 araw. Patuloy ang gill warning sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng hanging amihan. Mga lugar na apektado, northern at western coasts ng Ilocos Norte. Sa bayan ng Pagudpud, Bangui, Burgos at Pasuquin, at sa northern at eastern coasts ng Catanduanes, sa bayan ng Baras, Gigmoto, Viga, Panganiban, Bagamanok at Pandan. At yan ang ating weather update sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.